Magandang hapon po. Isang pasahero ang patay at mahigit 70 ang naospital sa salpukan ng dalawang bus sa Tuba, Benguet. Sinisilip sa investigasyon kung nang nawala ng preno o lagpas sa bilang ang mga sakay ang isang nadisgrasyang bus. Nakatutok si Jamie Santos. Parehong napinsala ang dalawang bus ng Victory Liner na nagkasalpukan pasado alas 8 ng gabi ng Sabado sa bahagi ng Marcos Highway sa Barangay Taloy Sur, Tuba, Benguet. Ayon sa mga responder, karamihan sa mga pasahero ay nagtamo ng mga pasa, gasgas at sugat mula sa nabasag na salamin. May isang pasaherong nailabas matapos maipit sa loob ng isa sa mga bus. Pagdating namin doon, may mga pasyenteng nakahandusay, nakahiga, nakaupo nasa area. Then nadatan namin yung dalawang bus. Yung isa nasa itaas banda, yun yung unang nabunggo. Tapos sumunggo, nandun na sa baba, natumba, nag-flip. Yan. Meron isang patient na naipit sa bus pero luckily na-extricate naman. Sa datos ng Tuba MDRRMO, umabot sa 75 pasahero ang kanilang nirespondihan at dinala sa iba't ibang ospital. Kinumpirma ng Victory Liner na may isang pasaherong nasawi. Lumalabas sa investigasyon na nawalan umano ng preno sa may kurbada ang ordinary bus na may 87 sakay. Pababa na ito mula Baguio na makasalpukan ng pabagyo namang air-conditioned bus na may 39 na pasahero. Nahagip din ng ordinary bus ang isang SUV bago ito bumangga sa pader sa gilid ng kalsada at tumagilid. Accident-prone daw ang pinangyarihan ng aksidente. Dinala po namin lahat sa hospital, iba't ibang hospital kasi nga marami. Long sharp curve kasi, ayun nga, diretsong pababa. So baka yung preno natin uminit. Kaya bumigay na. May mga tinitignan ng sanhi ng disgrasya ang pulisya. Sa initial na investigasyon po natin, sir, is ang claim ng yung isang bus is nawalan siya ng preno, which is i-confirm naman natin dito sa ginagawa nating investigasyon. Sasama namin sa investigation, sir, kasi ang capacity ng bus natin is 68, sa initial investigation natin is 87 ang sakay po niya. Sa kanilang pahayag, humingi ng pasensya sa disgrasya ang Victory Liner. Nagsasagawa na rin sila ng internal investigation at nakikipagtulungan sa mga otoridad at ahensyang nakatutok sa disgrasya. Jamie Santos, nakatutok, 24 oras. Sinusubukan pa ng GMA News sa makuhang pahayag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kaugnay sa disgrasya. Sa disgrasya sa Maasin, Iloilo, 3 naman ang patay nang bumangga sa puno ang isang truck. Kargado ng mga kawayan ng truck na mabilis ang takbo hanggang sa tumbukin ng isang puno ng akasya. Bago nito, nadali ng truck ang kasalubong na motorsiklo. Dead on the spot ang driver at 2 sakay ng truck, habang nakaligtas ng isang pahinante na ginagamot sa ospital. Sugatan din ang rider at ayon sa pulisya, posibleng nawala ng preno ang truck at sinadya na lang ng driver na ibangga sa puno. Kinumpirma ng isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte na bukas na magsusumite ng sagot sa Senate Impeachment Court ang kanilang kampo kaugnay sa kinakaharap niyang impeachment complaint. Maghihigpit na rin ang seguridad sa Senado bukas. Nakatutok si Jonathan Andal. Handa na ang ipapasang sagot ng defense team sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa isa sa mga abogado ng BISE na si Atty. Michael Powa, magpapasa sila ng sagot bukas na mismong deadline ng Senado na impeachment court. Pero hindi pa nila masabi kung personal silang pupunta sa Senado o ipadadala na lang sa email ang kanilang sagot. Sa media advisory ng Senado mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi bukas, hihintayin ang sagot ng BISE. Kaya mas maghihigpit ng seguridad bukas ang Senado. Sa gitna nito, itinanggi ni Senate President Alan Peter Cayetano na tungkol sa impeachment trial ang panukalang payagan ng mga senador na makilahok at bumoto online. Wala pong katotohanan na yung amendment ng rule na to ay nakaugnay sa amendment sa rule sa impeachment. Bakit po? Unang-una, inadapt na po namin yung rule sa impeachment. Pag binago namin yun, ipapublish pa, tatagal pa po yun. Sa July 6, sisimula ng paglilitis kay Duterte. Para matiyak ang seguridad sa Senado, oras na magsimula ng impeachment trial, nakikipag-ugnayan ng NCRPO o National Capital Region Police Office sa OSAA o Office of the Sergeant at Arms.
Regarding po dun sa paglalagay natin ng barrier, magdidepende po yan sa magiging koordinasyon po natin sa loob ng Senado. Sa ngayon po, ang nilalagay na lang po natin is yung ating mga personnel na para ma-ensure po na kahit na may mga dumadating po or may mga ralista na nagkakatipon-tipon ay maayos pa rin po yung flow ng traffic sa paligid po ng Senate. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Bago po ang pasukan sa susunod na linggo, may mga namimili na ng mga murang school supplies at dyan po yan sa Divisoria at sa Baclaran. Pero, inflation is real din ba pagdating sa presyuhan? Alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Taon-taon Divisoria, Maynila ang punta ni Zaira para mamili ng school supplies para sa mga anak niyang nag-aaral. Mas mura kasi kumpara sa mall. Tatlo yung estudyante ko. Kapag bumili ako ng bultuwa, may chance na hindi ko mabili yung iba pa. Tulad ng uniform, ng bag. Ayon sa mga tindera sa Divisoria, mas mababa ang presyo nila sa ilang school supplies kumpara nung isang taon. Mas mura po kasi ngayon ang school supplies since mababa namin siya nakukuha. So kaya namin siya mas bigay na mas mababang presyo. Base sa nilabas na gabay ng Department of Trade and Industry na gabay sa pamimili ng school supplies, ang 80 leaves na writing at composition notebook dapat nasa 13 to 52 pesos. Sa spiral notebook, 14 to 49 pesos naman. Kung may tahi, hanggang 47 pesos. Ang intermediate pad, 22 pesos ang pinakamababang presyo. Ang kada piraso naman ng mga panulat, 12 to 18 pesos sa lapis at 3 to 21 pesos sa ballpen. 12 to 114 pesos naman ang crayons, depende sa rami ng laman kada box. Ang pambura, 8 to 20 pesos. Hanggang 69 pesos ang pantasa at hanggang 32 pesos ang ruler. Depende naman sa pwesto ang presyo ng school uniform. Sa pwesto ni Jimmy Manansala, hindi anya nagbago ang presyo. Medyo makakamura kapag dito sa bangketa lang. Pagka sa mall ka bibili, mga taas. Pinakamababa na yung 250. Dito, 200 lang. Sa Baclaran naman, namimili si Emily dahil mas malapit sa Cavite kung saan sila nakatira. 6,000 pesos ang budget niya para sa 3 apo. 2 bag, tapos yung mga uniform ng apo ko. 3 uniform, 3 short, 3 pants pa. Tapos may sando pa, may short pa, may boxer pa. Sa pwestong ito dito sa Baclaran, mas mababa ang presyo ng mga school supplies ngayon kumpara nung nakaraang taon. Mahigpit raw kasing kakumpetensya ang mga online sellers. Mas mura ngayon, hindi noong nakaraang taon. Dahil sa mababa ngayon yung kuha namin sa supplier. Mas gusto ko po yung personal ko siyang nakikita. Para kung may defect, kita mo na siya agad. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Siniliban ng mga football fan ang mga bisikleta sa Paris, France. May nagtapon pa ng metal barriers sa apoy at nakipagirian. Nangyari yan habang ipinagdiriwang nila ang ikalawang championship title ng football team na Paris Saint-Germain matapos talunin ang Arsenal's Champions League final. Dali-dali namang inapula ng mga bumbero ang mga apoy. Saktong 1 linggo matapos ang pagguho ng itinatayong gusali sa Angeles, Pampanga, 9 na ang kumpirmadong nasawi. Habang tumatagal ang pagkuha sa mga natabunan, problema na ang pagsangsang ng amoy sa lugar. Mula sa Angeles, Pampanga, Nakatutok Live si Darlene Kai. Darlene. Ivan, dito mismo sa kinatatayuan ko, mga 100 metro mula doon sa mismong guho ay masangsang na nga yung amoy na para bang may nabubulok na patay na hayop. Yan din yung iniinda na ilang araw na raw ng mga residenteng nakausap namin. Pero hindi yan tuloy-tuloy. Depende sa lakas at direksyon ng ihip ng hangin. Ngayon nga, eksaktong 1 linggo mula doon sa guho at sa pagpapatuloy ng search, rescue and retrieval operations ay 3 bangkay ang nahukay ng rescuers. Katawan ng isang lalaki ang natagpuan ng rescuers 7:42 kaninang umaga sa Quadrant 2 ng gumuhong ginagawang gusali sa Barangay Balibago, Angeles, Pampanga. Maingat nila itong binalot at inalis mula sa debris. Inaalam ng mga otoridad kung siya ang may-ari ng vaccination card na nakita sa lugar kung saan siya nahukay. Siya na ang ika-7 kumpirmadong nasawi mula sa gumuhong gusali. Ngayong hapon, nakuha ang ika-8 at ika-9 na bangkay. Inaalam pa ng Angeles City Health Office ang pagkakakilanlan ng 2
ginagawang labi sa pamamagitan ng Disaster Victim Identification Protocol. Nasa 11 ang hinahanap pa rin dito sa guho, pero ayon sa Angeles PIO, habang inaalam pa nilang identity ng mga natagpuang bangkay ay hindi nila inaalis ang posibilidad na may iba pang nasa guho. Pahirapan at minsay nakapagpapaantala ng operasyon ng panakanakang pag-ulan. May mga nadedetect din daw na paggalaw o movements ng mga pusa at daga sa guho, pero inaalam pa kung may kaugnayan ito sa mga nasawi. Pero ang tiyak, problema na ang masangsang na amoy sa lugar. Kaya nagsasagawa na rin ng disinfection, fogging at misting operation ng Angeles City Sanitation Team sa paligid ng area ng guho para mabawasan ang posibleng banta sa kalusugan sa mga tao dito sa lugar. Narito ang panayam namin sa isa sa mga residente pati na rin sa PIO ng Angeles City. Mabaho. Oo. Anong pakiramdam mo, sir? Malakas ang hangin. Nakita po during the patuloy na pag-uukay po ng ating mga responders, and then nung parang nakaka-visual po sila and yung amoy na talagang naging obvious, nagpatawag po nagpa-deploy ng canine dog at na-confirm kung saan yung focus ng area. Doon po nagpatuloy yung ating mga responders upang ma-extricate yung katawan nitong biktima. Sa gitna naman ng investigasyon sa gumuhong gusali, pinatawan ni Angeles Mayor John Lazatin ang preventive suspension epektibo bukas June 1 sina Engineer Marlon Lingat, Structural Engineer ng City Engineer's Office at Architect Norbert Lagman ng City Building Official. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang panig nila. Ivan, sa ngayon ay pabugso-bugso yung mahinang pag-ulan na nararanasan namin dito. Pero dahil hindi naman malakas ay tuloy-tuloy pa rin ang search, rescue and retrieval operations ng mga otoridad ayon na rin sa BFP Region 3. Yan ang latest mula rito sa Angeles, Pampanga. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai. Nagpatikim na ng ulan sa Metro Manila at ilang lugar sa bansa ang umpisa ng habagat season. Pero po sa ilang bahaing lugar, paano kaya naghahanda ang ilang residente? Alamin sa pagtutok ni Danotin Punco. Halos hindi maaninag ang ilang kalsada sa Metro Manila nang biglang umulan kagabi. Kahit hindi pa talaga tag-ulan, precursor o paramdam na ito ng habagat na opisyal nang nagsimula ayon sa Pag-asa. At asahan din ng mga ulan sa mga susunod na araw habang pinaiigting ngayon ng bagyong Doming ang habagat. For Metro Manila, magsisimula na yung mga cloudiness starting tomorrow, tapos yung possible na buong araw, maulap at maulan, magsisimula yan ng Tuesday. Dahil yan sa effect ni Doming, sa ngayon ay generally northward yung paggalaw niya. Sa Sorsogon, pasulpot-sulpot ang ulan kahapon pero malalakas naman ang bugso ng hangin. Malalakas din ang alon kaya nahirapang pumalaot ang mga mangingisda. Sa Davao Occidental naman, rumagasa ang ilog dahil sa tuloy-tuloy na ulan. Banta rin ang pagguho tuwing matindi ang ulan dahil lumalambot ang lupa. Sa Lake Cebu, South Cotabato, napurnada ang outing ng ilang maliligo sana sa Tedaan, Kini Nature Spring and Falls nang biglang magka-landslide kaninang umaga. Nagka-landslide din sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Pinagtulungang hilahin ang isang pick-up na nahirapang umusad. Nagbabanta rin ng matinding El Nino sa mga susunod na buwan. At taliwas sa pinaniniwala ang mas konti ang ulan pag El Nino, asahan daw na mas marami sa pangkaraniwan ang pag-ulan, lalo pa pagsapit ng Hulyo hanggang Agosto. Common misconception yan, no, na pag sinabi natin El Nino ay walang ulan or tagtuyot. Yung case for this year's El Nino, possible El Nino event ay towards the end of the year pa natin mararanasan yung lesser amount of rainfalls. Kaya naman kahit hindi pa gaanong inuulan, ang ilang mga taga-barangay Bagong Silangan sa Quezon City na laging nabibiktima ng baha tuwing lumalakas at tumatagal ang ulan, meron ng ilang mga pinaghahandaan. Basta yung ginagawa namin dito pag umuulan, inaano na muna namin yung gamit namin. Sinisecure muna namin yung gamit namin, di mababasa. Tapos kami, kahit naman nasa second floor kami, umanib pa din kami, umi-evacuate pa din kami doon sa taas kasi nasa gilid kami ng creek. Yung namin, rep at saka yung washing, yun ang importante para hindi siya maano ng baha.
Pero kung sa tubig, ano lang naman, ulan, hindi naman basta-basta po babaha. Ikaso pag nagpaano yung mga dam, yun doon biglang tataas yung tubig. Yun, kaya nung nakaraang taon, July, buti hanggang dito lang. Hindi umabot sa loob, pero na kami, handa na. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Paglilinaw po sa ulat kahapon tungkol sa investigasyon sa flood control project sa Senado. Kaugnay ito sa komento ni Senate Minority Leader Tito Soto sa lilikhain umanong subcommittee sa ilalim ng Senate Blue Ribbon Committee na hindi raw legal kung hindi raw idadaan sa plenaryo. Ngunit ayon sa senador, mali at hindi naaayon sa konteksto ang tanong sa kanya, kaya binawi ng senador ang kanyang pahayag. Nauna lang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa flood control scandal. Anya, may bubuing subcommittee para rito at bukas ay mag-i-issue ng mga notice ang Vice Chair ng komite na si Senador Rodante Marcoleta. Mga kapuso, kayo ba ay madaling pawisan at mainitan sa gitna ng matinding init? May posibilidad po na dahil po yan sa mataas na body mass index o yun pong timbang ng isang tao. Ang paliwanag ng eksperto, alamin sa pagtutok ni Katrina Son. Tuwing ramdam ni Alicia ang matinding init, naglalagay siya ng yelo sa bimpo para ipunas sa batok at mga braso. Hirap daw siyang maglakad mula nang madagdagan ng timbang. 87 kilos na kasi siya. Mas nag-iingat pa dahil diabetic at may alta presyon pa. Nung 55 kilos ako, mabilis akong kumilos, hindi ako inihingal, tapos kaya kong maglakad ng ilang oras. Opo, hindi ko nararamdaman yung init nun, pero ngayon parang kunting lakad mo lang, mga 5 minutes, hingal na ako, todo pawis na. Si Aileen Dumilaw, na todo pawis at hingal kapag mainit, 80 kilos na ngayon. Sinusubukan daw niyang mabalik ang 46 kilos na timbang niya noong 2016. Medyo nahirapan akong kumilos yung pag masyadong mainit ang panahon, mabilisan na kilos, inom agad ng tubig para hindi hihingalin. Ayon sa isang eksperto, mas madaling ma-overheat o uminit ang katawan ng taong may sobrang timbang. Ang mataba, maraming what we call excess subcutaneous fat. Yung taba na yon, yung excess subcutaneous fat, it serves as an insulator. Siyempre, pag mas mataba ka, mas malaki ang iyong body mass index, yung tinatawag natin BMI. Kaya mas mataas ang ating heat production, ang paggawa ng init. Payo nila para hindi makaramdam ng sobrang init ang mga nasa heavier side o obese. Ugaliing uminom ng tubig lagi para laging hydrated. Hinay-hinay rin sa pagkain. Pinag-iingat din ng mga nakakatanda at iyong naka-maintenance na gamot. Yung mga maintenance medications nila may work differently. Like for example, if you're during warmer weather, baka magkaroon ng effect yung mga gamot na iniinom nila because the tendency is our BP is much lower. Ayon sa Pag-asa, buong Mayo mararanasan ang matinding init ng panahon. Mas nakakaranas po ng mga heat index na matataas o yung umaabot po sa danger level. Mostly yung mga areas na po na yun, yung malapit po sa mga bodies of water and also yung mga areas po na highly urbanized, yung may marami na pong buildings. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras.